malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Isip muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya. Pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi. Sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin ay ang season 4 na interview ni Makagago WhatsApp Man, na kung saan lumabas na naman ng another mommies na isa sa mga nabudol ni Norman Mangusin. At as usual, mga kaplastik, ito naman ang lagi niyang sinasabi sa mga ini-interview niya ini-interview ni Makagago WhatsApp Man. Sabi, shout out Apulacay, what can you say about NG's interview with the mommy? Hindi ko kilala yon. Hindi ko kilala yon. Hindi ko kilala yon. Gago! Diba? Sabi, shout out. As usual, lahat na lang ng ini-interview niya ni Makagago WhatsApp Man against sa kanya ay sinasabi niya lagi na hindi niya kilala itong si Mami Susan. Si Mami Susan lang naman ang pinaka-latest na naka-interview ni Makagago WhatsApp Man kagabi lamang, na kung saan ay inilahad ang mga baho ni Norman Mangusin. So dito tayo magtakel sa video na ito, mga kaplastik. Siya si Mami Susan, ang dating mamis na nagbibigay ng mga palipad para kay Norman Mangusin at dun sa sindikatong FFCI. So panoorin natin, wag na natin patagalin. Or nabudol di umano ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, no? Atin hong mapapakinggan ang storya ni Madam Susan. So, Madam Susan, maraming salamat at kayo nandito. Kung tawagin siya ni Norman back in the day ay Mami Susan. So, isa po siya sa mga mamis na tumulong back in the day kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Kung maalala, Ngayon mag-jump in naman po tayo sa 8-minute video. Nandito kasi yung pinaka climax o yung pinaka katarantaduan ng kwento about kay Norman. So ito na po. Mario, hindi naman tayo tanga, sir. tama. Siyempre naman. Kahit paano
maniniwala ka, Reyna daw ang ina. Cordillera, tama. Ayun, sabi ko nga, inanakan daw yung nanay niya, gumamit ng IVF. Nung panahon pala nila, hindi pa uso yon. Wala pang ganun yata. Di ba? Alam mo, wala ako ng isang dugo niyan. Kaya nga, boss. Nanay niya ang nagsilang sa akin, Yama. Pero kahit yung ina na nagsilang sa akin, wala akong dugo nun. Alam mo ba yun? Yes, boss. Naiintindihan Paano? ko. Sige, paano nangyari yun? Dahil, Sinilang ako ni Nanang Rene, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? kasi nga, pinaampun ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya, pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari yun, boss? Paano nga naman nangyari yun? Sa malaking kalokohan yun. Isinilang ka mula sa sinapupunan ng iyong ina na si Remedios Antonio Mangusin. So paano nangyari yun na hindi mo siya kadugo? Di ba? Dito pa lang sa mga statements nila, parang ang lokohan na lang talaga yung usapan nila Yamatan at ni Norman Mangusin that time. So napakalaking kalokohan yun, sasabihin mo na hindi mo kadugo yung taong nagluwal sa'yo. Galing mismo sa flower ka lumabas ni Nanay Remedios. Galing ka sa buwaka na ng ina mo, si Nanay Remedios, mga kaplastik. Di ba? Kaloko. Hindi ko alam kung bakit tinatanggi niya sa sarili niya na hindi siya kadugo ng mga pamilyang Antonio Mangusin. Bawat kasi sa mga nagtatanong sa kanyang tao, even sa kanyang live stream, ay paiba-iba ang kanyang mga kwento, mga kaplastik. So nakakapagtaka nga naman na bakit marami pa rin ang naniniwala sa taong ito na ipinipilit niya sa sarili niya in delusional way na siya ay anak ng mga Maharlika o kay Pasipiko. Diba? Yun. Paano nangyari yun? Yung similya ng nanay ko at saka ng tatay ko, ibinaon sa kanya. Okay. Dahil hindi na pwede mga nakamami ko. Ayun naman pala eh. Binaon eh. Kanino? Dahil parang mayroon pa siyang follow-up answers. Boss. Yun. Paano nangyari yun? Yung similya ng nanay ko at saka ng tatay ko, ibinaon sa kanya. Okay. Dahil hindi na pwede mga nakamami ko. Kumbaga, yung in-inject, parang kay Labelo. Ganun. Pwede ba yan? Pwede yun, boss. Kay Vicky Bello, ganun yung ginawa sa anak niya. Inano sa ibang babae. Yung in-inject doon sa ibang babae. Pwede pala mangyari yan. Kasi parang sinasabi mo, surrogate ang nangyari sa'yo. Nilabas ka sa ibang babae. Paano nangyari yun? Magkamukha kayong dalawa ng nanay mo. Sa mata pa lang, nakikita na yung parang pagiging pagiging sulimpat mo. Para sa mga hindi nakakaintindi ng meaning ng sulimpat, para hindi ka bastos-bastos sa pandinig ni Norman. Duling. Yon. Para mas maganda, sulimpat na lang. 'Di ba? Pares na pares kayo, pati sa color ng balat mo ay ganun din, mga kaplastik. Same color as his mother, mga kaplastik. Even si Jam Mangusin, pares kayong korting kamatis na medyo may bukbok yung hulmahan ng ilong. Hindi ako sa ad hominem, sinasabi ko lang. Pwede. Pero hindi, yan nanang ko, yan ang nagsilang sa akin. Kaya natatabemi siya doon. Ang masakit kasi, alam mo ba, mayroon tayong mga OFW nag-invest doon sa 3 for your money. Yung mga ganong negosyo noon,
200,000, 100,000 na inipon pagpagawa ng bag. Pinagkatiwala sa kanila. 200, 100K tas ibinigay dito sa mga to. Oo, para daw nagtatayo sila ng mga investment. Madali daw ang kita. Ako, sabi ko, hindi ako pwede dyan. My goodness. Kasi hindi ako nagtitiwala. Yung stock market nga doon kami na ano ng asawa ko nung bumaba Tapos dyan pa na hindi mo naman kilala. Di ba? May ganun na. Although, tumutulong ako, pero hindi ako diretso. Ang masama nito, nung nangapan niya yan, kasi sa Sundapcon, laging inaano nila ako doon, nangingi ng tulong sa mga FFCI members, Oo, sa akin, diniretsa ako na, Mami, tulungan mo naman ako kasi Nakausap mo siya. doon sa sa Pilipinas, si Dong Batalan. Si Dong, okay. Grabe. Pupuntahan- Si Dong yung kausap nyo. Oo. Okay. Ito pa nakakatawa, dadalawin mo siya sa kulungan. Ang daming wet, Ano yung lechon. Papakain daw doon. Tapos jumbo na hipon. Sabi ko, Yama, hindi ko naman kaya yan. Kasi di naman ako nagpapa-impress. Kasi nakita ko kaya maraming nalokong mami. Parang yung payabangan nila nung mga panahon na yon. pataasan. Oo. Pasikatan, Para bang pasiklab. they want to get the Ganyan attention naman. of Norman Mangusin. Excuse me mawalang galang po sa mga mamis. Ganyan kasi yung mga ugali ninyo. Ganyan kasi kayo. Nagpapasiklabang kayo, nagpapataasan ng ihi, at nagpapayabangan kayo. Kumbaga, kung sino yung mga may bitaw, yan yung may pagmamalaki. Kumbaga, yung pakikisama mo sa isang tao, sobrang overwhelmed. Nagagawa niyong gumastos sa ibang tao, pero hindi nyo kayang gumastos sa sarili niyong pamilya. Nagets nyo? Nangyayari yan sa totoong buhay, na kung saan wala kayong oras, wala kayong pera, wala kayong panahon sa sarili niyong kadugo, pamilya, pero may time kayo magpasiklaban o magpayabangan sa ibang tao. Kasi ganyan yung mga ugali ng mga 40, 50, 60, yung mga ganyan kasi yung mga ugali ng mga mamis. Especially kung ikaw ay probinsyana. Ganyan yung mga ugali ng mga mamis. Nagpapayabangan, nagpapasikatan, pero hindi nila namamalayan, mabilis kayong nauuto ni Norman Mangusin. Kasi hindi nyo na kasi naiisip yung nangyayari. Bira kayo ng bira. Bandang uli, pag na-scam kayo nagagalit. Kayo nag-ormentado. Nagdadadrama kayo ngayon. Halos magkaroon kayo ng matinding sakit dahil dinadamdam nyo yan lahat ng mga bagay. Kayo rin naman na may kasalanan. Kaya mawalang galang po sa mga mamis, yan kasi yung pinapairal ninyo. Pasikatan, payabangan, palabasan ng pera, hanggang sa hindi nyo namamalayan. Nananakawan kayo ni Norman Mangusin dahil sa katangahan ninyo. Totoo nga naman na kahit napaka-edukado mong tao, ay talagang meron pa rin bobo pagdating sa mga ganitong bagay. So panoorin pa natin yung video. Munti pa akong madali sa bahay ko. Meron kasi akong bahay. Yung pinagagawa ko noon. Ngayon niloko ko nung architect ko. Sabi may utang daw ako. Wala akong utang. Ito naman si Yama, dinaldal kay Kulaong. Ito, nagkaroon siya ng greediness. Na akala nila mauuto nila ako. Sabi niya, Mami, ako na magbabayad ng 1 million mong utang. Pero ang kapalit, sa kanya ko ibibigay yung title. Hanggang ngayon, di ko pa nakakuha sa kaibigan ko yun. Wow! Tinago. Tinago, hindi mo naman binigay. Para kasi noon, parang kapatid ko siya, pinagkakatiwala. So binigay nyo kay Norman yung titulo? Hindi. Doon sa kaibigan ko, gusto ni Norman makuha. Yung titulo, pero hindi naman nakuha. Hindi Okay. naman tayo tama. Hindi, unfortunately, marami siyang Marami loko na una ganyan. ng kondominyo. Oo.
bayat lupa, Pero nakausap niyo siya sa phone. na phone. Okay. Humihingi ng tulong kasi daw yung mga tao, inihiling daw siyang tumakbo na senador. Doon tayo nakapaglabas ng pera. Yan na naman. Eto, malalaman ng kapatid ko. Babato ka. Nailabas ko yung 20K na 401K. Yung tinatawag sa American investment. Sabi ko kay Norman, 1 million lang yan. Nakaya ko nga kasambahay ko na 10 doble yan. Bakit ko siya pagkakatiwalaan? Hindi ko ibinigay sa kanya yon. Pero gumastos ako nung kampanya niya sa Bicol sa Bagong Baryo. Hindi biro. Nakapag-produce ako siguro ng 100,000 doon. 100,000 pesos. And then, ginagamit nila yung driver ng kuya ko na hindi naman nila sinasahuran, kundi ako. Tulad ni Alvin, yan, ako ano yan, di ba? Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail para daw makawala siya. Diba? Pati yung mismong kapatid. Jam Antonio Mangusin. Siguro naman, panahon na para magpaliwanag ka sa mga aligasyon na biglang nagpasabog ito si Mami Susan. So babasahin natin yung message. Ano yan, di ba? Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail. Ito po yun. Jam Antonio Mangusin, that was July 26, 2022. Bandang 11:15 p.m. ay nag-message si Jam. Yes, Mami, maraming salamat po dahil may nagagawa tayo. Para daw makawala siya. O yun. Ano yun? Si Jam, hiningan din kayo para sa kuya niya. Oo, eto masakit. As a Christian, hindi ka dapat manloko. Pero ibinulsa niya yung pera niyo. Nakahingi ba siya? Ito po. Sabi ni Jam po. Tapos sumagot si Mami Susan, call mo. Reply, naiiya po ako. Night Mami, update kita bukas. Ako nakapagbigay. Magkano? May Paslip na po ako, konting tiis na lang po. Hopefully bukas makuha na natin yung bail papers para kay FLM. Akala ko ba walang pakialam tong magpamilyan to? Siguro netong 2022 baka hindi pa sila nag-aaway nun. Baka lang di natin alam. Kasi hindi Kung i-way back natin yung away nila ni Manang Remy at ni Norman Mangusin kung paano minura-mura niya doon sa telepono. Parang hindi natin masasabi kung anong taon yun Pero natitiyak ko, yun yung araw na yun, yung about doon sa pagpapalabas ng mga patutsada o mga bagay-bagay ni Jam Antonio Mangusin. Kaya nagalit ito si Norman sa nanay niya, napahintuin niya yung mga ginagawa ni Jam na ikinagalit, na hindi daw alam ni Norman Mangusin na may kalokohan pala itong ginagawa. So nangangahulugan propaganda pala ito na kunwari nag-aaway-aaway sila, di ba? Kasi pag halimbawa nagkakahulihan na, ano ba nangyayari? Nagkakanya-kanya. Di sila, nag-iiwasan sila. Tulad ngayon, itong araw lang na nagkaroon ng viral about dun sa uniforme ni General Malalag. Ano ang sinabi ni Norman Mangusin sa live stream niya? Di ba nagalit? Sinabi niya magkaaway daw sila nung 2023 pa. Di na daw sila magbate. Di ba? Siguro patutsada lang ito. Baka ito'y tinatawag ng isang policy. Di ba? Para maibsan nila yung mga kapahamakan ng bawat isa. Kaya papalabas nila na magkaaway na sila at nag-iiwasan.
Dahil nasisilip na ni Makagago yung mga baho nila eh. Maliit lang. O ito pa oh. Nag-screenshot pa si Jam Antonio Mangusin. Pastor Jam, pwede mo na kunin yan. Track number. Yan, yung track number na yan, siguro yan yung padalang pera na sinend muna ni Nanay Susan. Binigay sa kanya yung track number ng pera na hindi natin alam kung magkano ito. Sabi ko, Ito yung track number oh. At lumabas dito, June 9, 2022, bandang 10:04 p.m. ay ang halaga na ibinigay sa kanya is $200. O nagkakahalaga ngayon sa Philippine peso that time is 10,100 to 125 pesos. Parang ganon. 4 digit agad yung siguro 10,125 pesos to. I'm not mistaken that text. sa'yo, ayoko ng ganyan eh. Okay. Pero mapagbigay ako dun sa mga may sakit. May letter pa. Basahin natin yun. Pero ibinulsa niya yung pera nyo. Nakahingi ba siya sa... Ako nakapagbigay. Magkano? May mga maliit lang. Sabi ko sa'yo, ayoko ng ganyan eh. Okay. Pero mapagbigay ako. Sabi dito, authorization letter na nagpipirma dito ay si hindi ko makita eh. Palagay ko pirma to ng kapatid niya na si Jam or si Norman Mangusin pala. Si Norman Mangusin pirmado, mga ka-plastic. Yung authorization paper na nagpapatunay yata na natanggap yata yung pera. Yun. Ako dun sa mga may sakit. Doon ako nadali dahil marami nang nung makulong si Norman, maraming mga chapter ng mga presidente, lalo na ang babae diyan sa California, umano siya na mag-charity, parang Gumaya. umampon. Gumaya. Oo. Pero gusto niya hingan. Nung umayaw ako, ayun, pinagkaisahan ako na matanggal sa trabaho, pa-impress kay Kulaong. At may naririnig ako dinig lang, hindi natin sasabihin na talaga, na utos daw ni Kulaong. Alam nyo, madam, o mami, Susan, hindi po imposible na inutos niya yan or what. It's very possible. Kasi ginawa niya kay The Kings. Tandaan niyo yung story ng The Kings, kay di ba? The King Pinagtulungan siya, di ba? Utos niya. Marami pa pong iba. Alam niyo, nakabulastugan. Ganyan pa At lahat ng mga tao niya dyan, sila Limor, sila Yama, nangihingi sa akin yan. Kahit palaman na ng kapatid ko ngayon. binibigyan niyo. Oo. Oo. Pero anong ginawa sa akin? Yan ang mahirap kasi sa inyo. Madali kayo nagpapaniwala sa mga patutsada ni Norman. So hindi nyo namamalayan, ginagatasan ka na rin nila Yamatan at ang iba pa mga tao dyan. Hanggang sa maubos yung pera mo. Ganyan ang mga gawain ng scammer, mga ka-plastic eh. Uubusin talaga yung pera mo hanggang sa mawala ka ng pakinabang, basura na agad ang tingin sa ng mga yan. Hanggat may pera ka, mahal ka pa nila. Pero pag hindi ka na nila mahal, ibig sabihin lang nun, wala ka ng pera. Hindi ka nakapakipakinabang sa mga yan. Pinagtulungan akong tanggalin. Nagpadala sila ng picture sa ng California, makagago ang picture, dumaan lang yung mukha ng pasyente ko. Kasi doon sa ospital, sasagutin mo yung mga call light. Hindi ko naman alam na hindi ko pa napapatay yung kasi nga, I'm supposed to be yung break. Kaya lang, nagkaroon ng emergency yung kasama ko. She went to the bathroom. Umilaw, yun ang ginawa nila.
Alam mo bang pinalaki nila yung picture ko? Ako baga inedit. Inedit nila, pinadala sa para matanggal ako. May picture pa kayo. Kasi bawal eh. Bawal yung magpipicture ka ng pasyente. Yun ang ginawa nila. Ang Ayun na nga masakit doon eh. Magaling gumawa ng butas yung mga kasama mo. Since ikaw pala'y nagtatrabaho sa ospital, so hindi mo hinagap sa isip mo that time na naka-on yung camera mo at ginawa mo pa ng content sa yung YouTube channel. Yun kasi ang mga bagay na gagawin ng mga kampo ni Norman Mangusin. Hahanapan ka ng butas, sisiraan ka na ng sisiraan hanggang sa mawalan ka ng trabaho. Ganon mangyayari kapag yan ang nagiging kasama nyo. Mamalasin talaga kayo. Yun yung malaking pagkakamali ni Mami Susan. doon, Nasa ospital kayo nagtatrabaho? oo. Ang nakakaano doon, unang vlog ko yun. Yun nga sinabi ng supervisor. Unang vlog, last Kung day na ng nalalaman trabaho ko mo. ng Susan, pinatanggal ko sa'yo. Kasi sabi niya, napakabait mo. You've been here for 15 years. Nawalan ako ng trabaho ng dahil sa mga hayop na yan. Gusto pala nilang tumulong, mag-charity. Bakit hindi bulsan nyo? At paano ka? Let's be frank. Paano ka mag-charity kung yung buhay mo, wala kang pera? Ang gawain, 40-60 o 30-60? Hindi ako tanga. Diyan nila ako aminin ko dahil sa nais kong makatulong, I did that. Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan. 2 trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Anong kasalanan ko? Ini-edit nila tapos sinend talaga sa super. Oo, pinalaki. Saan ka nakakita? Bakit magiging malinaw yun eh? Yung ilaw namin doon, hindi namin binubuksan ng main. Yung gilid lang. That's very sad. Yun ang ginawa sa akin. Hanggang ngayon, kung hindi dahil sa tulong ng kapatid ko, wala ako. Baka nagpakamatay na ako. Na-stroke ako. Ginamit ako ng mga Pilipino doon. Napagbintangan ako ng magnanakaw. Akala ko mga taong tutulong sa akin. Ngayon nagkakaroon ako ng trust. Sabi nga, hindi alam ng kapatid ko yan, makigago. Ngayon malalaman niya. Kasi pa-interview ko sa'yo. Willing ka ko magpa-interview dahil nga sa nakikita kong ito yung taong may delusion of grandeur in a psychiatry way. Ang tingin niya sa sarili niya, pinakamataas siyang tao at lahat sa kanya may utang. Di ba? Tama yung sinabi ni Mami Susan. Isipin nyo na lang yung mga sinabi ni Norman Mangusin na nagkaroon ng utang si Manny Pacquiao. Tas sinasabi pa niya na humihingi ng 1 million pesos si Madam Corina Sanchez Rojas. At lahat talaga ng mga tinitirada nitong taong ito ni Norman ay ang mga elite na tao. Sa pagkakala niya siguro na kaya niyang gaguhin si Manny Pacquiao. Na kung sakaling kumagat siya na ay oo nga no, may utang ako kay Norman, paano ko kaya mababayaran yun? Di doon na siya babanatan ni Norman. Susunod-sunurin na yung pera niya hanggang sa maubos yung kwarta ng mga taong tinitirada niya. Halos magtutugma ang kwento ni Karen Whitmore, Mami Karen Whitmore at ni Mami Susan. Na halos iisa lang ang mga galawan ni Norman Mangusin, mga kaplastik. Biruin mo, yung tao hindi nag-confess sa kapatid niya na nagkasakit siya dahil nawalan siya ng trabaho, siniraan pa siya, tinawag siyang magnanakaw o tinuring siyang magnanakaw ng mga katrabaho niya doon sa ibang bansa nang dahil dito sa ginawa ni Norman Mangusin. Kasi nagkakaroon ng domino effect yan eh.
na nagsisimula yan sa mga bagay na ginagawa niya like pagtulong niya kay Norman Mangusin. Unfortunately na hindi naman niya binibigyan ito ng kahalagahan, bagkus ginagatasan lang niya ang mga mamis, and then pag wala nang maibigay, sisiraan nila Yamatan at ang iba pa mga tao na involved dito hanggang sa maubos yung kanyang mentalidad. Hanggang sa buti nga hindi siya tangka na magpakamatay dahil sa mga ganong ginawa ni na Norman. Kasi nga, sino ba naman ang hindi magpapakamatay? Halos lahat ng tao sa'yo galit. Even sa trabaho, apektado. At totoo yung sinabi niya. Feeling niya siya yung pinakamalaking tao. Siya yung delusional grantor. Na kung saan inihahanay niya yung sarili niya sa mga malalaking tao. At ang tingin niya sa mga tao sa paligid niya ay mga batuta lang niya. Mga bata, mga batukan. Tingnan mo na lang halimbawa na lang si General Maralag. Ginagawa niyang tagalinis ng bahay niya. Tagabantay daw ng bahay niya nung nakukulong siya. The same time kay Kapitan Suarez ng Cavite. Sabi din niya doon, batukan lang daw niya yun. Kakaining itik. Di ba? Yun ay dahil ginagawa niyang superior ang sarili niya sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Kasi nga, siya yung pinaka main character ng pandemic hero eh. Sino bang binansagan ng pandemic hero that time? Di ba siya? Kaya tumataas yung self-esteem niya na feeling niya siya yung pinakabida nung that time. Ngayon nga lang, bida nga siya ngayon bilang isang katarantaduang nilalang. Dahil unti-unti na siyang nauubos. Dahil lahat ng mga taong tirantado niya, lumabas yung mga confessors. Diba? Ganun siya. Pero ito lang, mapera ka pala, trilyonaryo ka pala. Bakit mo inuutangan ang mga OFW, ang mga mami, para lang makalabas ka? Sa kulungan. Di ba? Yun na nga eh. Yun ang pinaka most biggest question of the day. Bakit ka manghihingi ng utang sa mga OFW, sa mga mamis, kung ikaw tinuturing mo sa sarili mo na ikaw ay trilyonaryo? Base nga dun sa interview niya kagabi dun sa kinontent ko about kay Gilas Pilipinas Editor-in-Chief Danny Simon, ang pagkakasabi niya ay aminado siya that time nung nakulong siya nung pandemic dahil sa kasong optometry na hindi daw niya pinasahuran yung mga tauhan niya doon. Ang sabi niya doon is wala po siyang kapera-pera that time para may sustain niya yung piyansa niya. At the same time, naubusan daw siya ng yaman. Dahil pinagsasanla daw di umano yung mga bahay at lupa niya dun. Para lang maabot niya yung kanyang rurok na maayos niya yung ano. So walang trilyonaryong ganun. Dinayog ka naman ni Atong Ang, mga kaplastik. Si Atong Ang na pinakamayaman dito sa Pilipinas, tingnan mo ang ginawa. Diba nagtago lang? Given siya na sobrang yaman, nagawa niya magtago. Pero yung mga yaman niya nandito sa Pilipinas. Diba? Na pinag-aagawan siya ng mga artistang babae, mga kaplastik. Dahil sobrang yaman eh. Kabaligtaran ka ni Atong Ang. Ikaw naman, kulaong ang. Ikaw yung trilyonaryo na delusional na wala kang kapera-pera. Trilyonaryo pero walang pampiyansa. Nanghihingi ng pera gamit ang palipad.
Banat niya daw po kasi dyan, if I'm not mistaken, kasi naka-freeze daw yung mga accounts niya. Yun ang sinabi niya sa akin, sa lahat, pati sa Japan. Yun ang parati niyang sinasabi. Pero hindi, totoo yun, pwede. Pero kahit naka-freeze yun o hindi naka-freeze, wala siya talagang pera. Paano siya magkakapera? Lahat pala ng negosyo niya, ano lang yun, hallucination. Palamuti lang. Palamuti. Hallucination lang. Hallucination. Kaya ako, nung maano ko yan, umbayaw na ako. Biro mo, meron nang hihingi, Gcash. Pati pension ko, iawas ko na lang. Mami, pakisend mo na lang yung Gcash ako, tulong mo ito. Yan yung Gcash. Biruin mo, si Mami Susan pa hinihingian mo. Samantalang ang dapat hingian mo, si Kulaong. Di hamak na maraming pera yun. Bakit kayo nangihingi kay Mami Susan? Nagtatrabaho lang din yan sa ibang bansa. Sa pension ko, Mami Susan, may paupahan ka naman ibawas mo na lang ako sa pera mo. Kapal ng mukha mo kung sino ka man. Kung sino kang hindurotot ka na nag-text neto o nag-chat dito. Pero mo gagatasan mo OFW. ano naman katarantaduhan yun? Wala nga akong trabaho. Masakit. Kasi, tinatanong ko, Panginoon, ano naging kasalanan ko sa mga tao dito? Saka gustuhan nyo lang tumulong. Tumulong lang. Yung mga dating vlogger, yan sila makmak. Mababait yan. Kaya wala akong masasabi dyan. Nagkaroon lang ng mga problema sa mga mami na para mapansin sila, payabangan. Sabi ko, ako, hindi ko kailangan yan. Tulong lang ako. Pero napahabak ako. Napahamak talaga. Oo. Nasira talaga yung buhay nyo in short. Sira. Kaya nga ako pinauwi ng kapatid ko. Pagagamot ko yung mata ko. Na-stroke ako dahil sa mga kawalangian yan. Wala akong kapera-pera. Nung makita ko ng kapatid ko, pinadala niya ako kasi nalason ako doon sa kainan ko. Kasi di ba yung sikmura natin, minsan 2 beses ako ng ospital. Malaman ng kapatid ko kasi sa Florida. So, pinadala niya ako ng grocery. Pero hindi ko na kaya magbayad ng bahay. Oo, inaabot ako ng kamalasan. Andyan nasunog ang bahay ko. Binigyan ako ng panibago. Grabe. Dahil lang yan sa pagtulog. Tapos hindi mo na, wala na nangyari doon sa bahay nyo. Wala na. So, ano nangyari after nun? Parang sumpa, no? Kinuha ko ng kapatid ko kasi nakikita niya nga, nagla-live ako sa labas. Doon ako So, natutulog. naging ano kayo? Naging Homeless. Yeah. ilang linggo o buwan kayo naging homeless? Kasi nang bumalik ako doon na masunog, wala akong matuluyan. Grabe, no? Hindi nila ako binigyan ng apartment na pinangako nila. 2 weeks. 2 weeks kayo nasa kalsada ng Amerika. Mahirap yun. Natutulog ako sa Matindi. gym. Pinayagan ako ng may-ari kasi 20 years na ako doon. Pero pagdating ng alas 10, palalabasin na ako. Pero may nakakatakot na buhay na nangyari sa akin. Tapos magpapaikot-ikot na kayo nun. Minsan malamig pa. Ma-pride akong tao. Ayoko humingi ng tulong sa kapatid ko. And first time ko, nung dinimanda ako, nung presidente na babae ng California. Because gusto niya magkapera para to impress Kulaong. 10,000 sa vice president. Payabangan. 5,000 sa akin. Yun yung hihingiin. Oo. Nako, lahat na damage. Oo. Tuwan-tuwa sila. Dahil akala nila mananalo sila. Sa kaso na yun. Sa Pero, Amerika. oo, nanalo kami sa kaso. Pero yung abala, biro mo, Ayun lang. Gano'ng katagal po yung kaso? 1 linggo lang na dinismiss na. Ganon. Ang bilis pala sa Amerika. Na 1 lako lahat. Pati yung wedding ring ko kasi wala akong kapera-pera. Talagang, alam mo, nagtangka na ako magpakamatay. Grabe. Ayan o, saan nangyari sa akin?
Grabe, ano. Kasi wala naman akong alam na naging kaso ko. Umayaw na lang ako, makagago, kasi mas malaki pa yung binibigay ko kesa sa pamilya ko. Maabot ako ng 500 to 800 a month. Na binibigay niyo sa kanila. Bawat isa, nangihingi. Yung mga tauhan niya, diyan sa channel niya, hingi ng hingi. Nung umayaw ako, eto si, yung presidente babae. Magcha-charity ka to impress ko laong. Yung buhay mo nga, wala ka. Di ba? O ano siya, no? Para siyang naging kulto pala back in the day. No? Na parang, wow. Kalakasan Pati nun. yung nanay nila na sinasabing Reyna, ito lang ako. Binibigyan niyo rin? Oo, binibigay niya ng mga OFW. Shit. Hindi lahat ng Ngayon, ipaliwanag nyo to kung talagang makatotohanan yung sinabi nito ni Ma'am Susan. Lalo na yan, sinabi niya na involve yung nanay. Si Nanay Remedios at si Antonio Jammangusin na nangihingi sa mga mamis, sa mga OFW. At nakikinabang ng gusto. At kayo naman bigay ng bigay. Hindi nyo man lang inisip o nagkaroon man lang kayo ng critical thinking na bakit ako magbibigay sa pamilya ni Norman. Trilyonaryo yung tao. Di ba? Dapat ganun yung mga critical thinking ng tao eh. Trilyonaryo yung pamilya ni Norman o siya, si Norman Mangusin. Tapos ba't ka magbibigay ng pera? Yun ang biggest question doon. Bakit ka magwawaldas ng pera sa hindi mo kadugo? At ang masakit dito mga kaplastik, ugali ng mga Pilipino yan na kapag ikayo ay walang may bitaw sa pamilya ninyo, sa kadugo ninyo, pero meron kayong naibibitaw na pera sa ibang tao. So yun ang nakakapagtaka, di ba? Yun ang nakakaawa sa mga OFW na iniisip ninyo na pag nakagawa kayo ng mabuti sa kapwa, ayun na yun eh. Hindi eh. Nakakagawa kayo ng mabuti in the way na tinitake advantage ng mga tarantadong nilalang na ito. Even si Yamatan nangihingi sa kanila. So sagutin nyo to, Jam Mangusin. O kung di man si Jam Mangusin ang sumagot nito, si Nanay Remy na lang. Kung talagang makatotohanan tong mga paratang ni Nanay Susan sa inyo, sabihin nyo na hanggat maaga. Hindi yung nagpapasaring kayo sa Facebook. Ito po kasi yung sagot ni Jam. Ito. May mga nag-i-screenshot sa kanila. Ayan. Pastor, tudasin mo na ang kapatid mo. Scammer ka, tangina mo. Oo. Ang dami mga nagchat-chat sa kanya. Mokong, nagpastor ka. Para makaloko din ng mga tao. Ano ang target mo? Ikapo ng mga tao. Iisa lang talaga ang dugong nananalaytay sa inyo. Dugong nananalaytay, tigas ng mukha nyo, susunod ka na rin, kakastiguin ng sambayanang Pilipino, ng mga sambayanang, at magsama kayo ni Kulaong sa kulungan. Pero mo, dami nagpaano sa kanila minumura siya. Tapos ito lang yung rebat ni Jam. May Bible verse pa. Imbis i-Bible verse mo yan, sagutin mo yung mga paratang, mag-live stream ka ngayon. Diba? Ipaliwanag mo yung mga sinabi ni Susan, Nanay Susan, about sa'yo. About sa nanay mo at kayo ni Kulaong. So, binibigyan ka ng taong bayan ng pagkakataong magsalita at wag mong i-screenshot yung mga conversation ng mga buzzers nyo. Hindi yung ganun-ganun lang. Sumagot kayo.
Bigyan nyo ng pagkakataon ng sarili ninyong linisin yung pangalan ninyo kung totoo man tong paratang sa inyo o hindi. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.